Mga ka-sports, isang napakainit na update. Possible bang babalik si JC or mas kilala nating Jordan Clarkson sa Gilas? At si Kai Soto, may malaking desisyon na kung saan may mga liga daw siyang tinanggihan. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Sa pinakahuling update mula kay Team Cone, lumabas na si Justin Brownlee pa rin ang primary naturalized player ng Gilas para po daw sa July window. Dahil hindi pa sigurado ang approval ng bagong naturalized hopeful na si Benny Boatwright. Ayon kay Coach Team Cone, nasa proseso pa ang papers ni Boatwright. Target siyang ma-approve bago ang Asian Games. Pero kung hindi umabot, dito pumasok ang malaking tanong. Kung sakaling hindi makalaro si JB dahil sa injury o kontrata sa ibang liga, dalawang pangalan lang ang realistic na options ng Gilas ngayon. Si Jordan Clarkson, si Angelo Kwame. At oo, may chance pa rin si JC. Lalo na't paparating ang napakahirap na laban kontra New Zealand at Australia sa kanilang home court. Ibig sabihin, kailangan ng Gilas ng elite scorer at experience na kung saan bagay na kayang ibigay ni Clarkson. So dito naman tayo kay Boatwright update. Dagdag pa rito mga ka-sports, sinabi rin ni Coach Tim Cone na nasa good condition si Benny. Full monitored ang kanyang recovery mula sa injury at may malaking tiwala daw ang SBP na papasa siya sa eligibility. Kung ma-approve ito, possible new era ng Gilas ang simula. So dito naman tayo sa team composition and age factor. Pero may isa pang interesting na punto ha. Ang core ng Gilas ngayon ay halo ng bata at veterano. Si Chris Newsom, isang veteran guard. Si Junmar Fardo, dominant big man. Si Justin Brownlee, still elite kahit nasa late 30s na. Ang tanong, hanggang kailan kaya nila madadala ang ating national team? Kaya napaka-importante rin ang pagpasok ng mga batang naturalized katulad ni Boatwright. So dito naman tayo kay Kai Soto, big decision. Sa kabilang banda, malaking balita rin kay Kai Soto. Ayon sa mga sources, dalawang liga daw ang hindi na niya kinoconsider. Ang National Basketball League or NBL Australia at Korean Basketball League or KBL Korea. Posibleng dahilan, limited playing time noon sa NBL, restricted import system sa KBL. So Japan B-League power shift. At ngayon, nakatutok daw ang kampo ni Kai sa B-League lalo na po sa bagong format nito. Ano daw ang bago? Hanggang 3 international imports lang, may Asian import slot pa, may naturalized player pa. Ibig sabihin, mas malakas, mas kompetitibo. At posibleng mas mataas pa ang level kaysa NBL. Sa kabuuan mga sports, Clarkson may pag-asa pa. Boatwright malapit na po ma-approve. Brownlee nananatiling sandigan. Kai Soto pumipili ng mas mataas na kompetisyon. Ang tanong ngayon, ready na ba ang Gilas para sa mas mabigat na laban sa world stage? Ano po sa inyong tingin mga ka-sports? Dapat bang ibalik si Clarkson? Comment nyo po ang iyong inaing sa baba at babasahin ko yan. At of course, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang share button at notification bell para updated tayo pareho sa mga ganitong upload. Maraming salamat po. God bless everyone. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!